Kumusta mga brad? At ayun na nga, nilabas na ni Yamaha yung pinakabagong Yamaha Mio Gear S125. Ito na yung pinaka-latest na Mio Gear. Kung ikukumpara nga po natin doon sa previous model, ibang-iba na talaga yung itsura nito. Ang laki na ng pinagbago. Obviously, yung headlight niya, ibang-iba talaga. Na marami nga pong nagsabing pangit daw, mas pogi daw yung previous model or yung old model. Kung sa bagay, gano'n naman talaga yung nagiging reaksyon ng mga tao kapag may bago. Ang tataas kasi ng mga expectations nila. Pero ngayon nga po kung nandito na sa Pilipinas, baka mag-iba na yung tingin nila dito kapag nakita na nila ito sa personal. At isa pa nga din po sa mga sabi natin nagbago sa kanya, yung mga gulong niya. Yung dating 14 inches kasi ngayon 12 inches na lang. Pero kahit nga po maliit na yung gulong niya, pinataba naman nila. Maliit na mataba. At nauuso na nga po yan, yung mga ganyang sukat ng gulong ngayon. Yung mga bagong Honda Beat nga po, tapos Honda Genio doon sa Indonesia, ganoon na rin yung mga gulong. Kaya mukhang ito na talaga yung bagong standard nila. Pero okay lang naman, hindi naman siya pangit tignan. Mas pangit siguro yung wala kang pambili, tapos manalait ka pa. Dito nga po sa motor na ito, sa bagong Yamaha Mio Gear S125 Hybrid Kuno, wala naman ang bago dito sa makina niya. Kasi yung makina nga po nito, tapos yung makina ng Yamaha Fazio ay parehas lang naman at hindi naman talaga siya fully hybrid. Yung hybrid nga po ay nag-a-assist lang doon sa CVT niya na nagbibigay nga po ng malakas na torque or malakas na arangkada tapos matipid sa gasolina. Ganon nga po siya gumagana. At iba din po ito doon sa YE CVT nila. Iba din yun. At ito nga po ay mayroong 125 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Fuel injected at ito po ay naka-air-cooled. Panis siya sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito ay mayroong 8.3 horsepower, 6,500 RPM, 10.6 Nm of torque at 4,500 RPM. Ang kanyang tangke ay kayang karga ng 5.1 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 62 km per liter. O diba, matipid talaga siya sa gasolina. Kaya malaking tulong din talaga yung pagiging hybrid niya. Ang sukat ng kanyang gulong 110 by 70 by 12 sa harap at 110 by 70 by 12 din po sa likuran. So pares yung sukat ng gulong niya sa harap at saka sa likod. So kahit nga po 12 inches yung gulong niya, mataba din naman. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. At wala din po itong ABS. Ang kanyang seat height ay may taas na 750mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At itong motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 95 kg. So para nga po sa isang 125cc, sakto lang yung, medyo magaan na nga po ito. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. At katulad nga din po ng sinabi ko kanina, nag-iba na talaga yung itsura ng headlight niya. Na para sa akin nga po, okay lang naman. Pogi din naman. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-digital na. Kung dati nga po analog lang, ngayon digital na. At hindi nga po ito naka-smart key. Disusilan din yung gamit dito sa motor na ito. Pero yung ibang variant nga po na nandoon sa Indonesia, naka-keyless po. Nagiging pabor-pabor na naman si Yamaha. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At yung presyo nga po sa motor na ito ay 81,900 pesos. Para sa akin, pwede na. Mas mataas lang po ito ng kaunti kung ikukumpara dun sa previous model na may presyong 79,400 pesos. Kung titignan po kasi natin yung mga Fazio na paras lang naman sila ng makina, yung Fazio nga po ay may presyong 92,000 or 90 plus something. Pero kasi ibang category naman yung Fazio kasi modern classic yun eh. Classic scooter yun eh. Mas mataas talaga yung mga presyo ng mga motor na ganon. Ikaw Brad, bibili ka ba ng ganitong motor? Bibili ka ba ng Yamaha Mio Gear S125 Hybrid? At kung bibili ka, may pambili ka ba? Barinig kita sa mukha eh! Hindi, joke lang. So kayo mga Brad, anong masabi nyo sa motor na ito? Panalo ba or alanganin pa? So hanggang dito na lang muna mga Brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.